Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagdiriw ngayon ng dakilang kapistahan ng Kabanal-Banalang Santatlo o Kabanal-Banalang Trinidad o Trinity, no? Ay pinagbubunyi natin sa ating Panginoon na ibinunyag niya sa atin, hindi man tayo karapat-dapat, yung kanyang private life, yung kanyang pansariling buhay, panloob na buhay, sapagkat ito ay isang bagay na hindi natin sasabihin, sana hindi po natin sabihin ano ngayon, no? Kapag isang tao halimbawa ay nagbubunyag sa atin ng kanyang mga sikreto, mga lihim, yung kanyang intimate life, no? Sana ipahalagahan natin ito sapagkat kaya tayo sinasabihan sapagkat may pagtingin sa atin, may paggalang yung tao yun. Minamahal tayo ng tao yun, may tiwala sa atin. Gusto niya tayong makaulayaw, makibahagi sa kanyang buhay. Na sana gayon din po yung nararamdaman natin sa ating Panginoon. Sana po yung ating pananaw sa ating Panginoon Diyos, hindi lamang dahil may hinihiling tayo, no? Parang friendly user mode, no? Sana hindi po. Kaya lang natin naalala ang Diyos dahil merong nangyari, merong kailangan na emergency. Sana nandun yung ating pag-unawa na sana ang ating pakitungo sa Panginoon ay magkaroon ng laman, magkaroon ng lalim, magkaroon ng init, no? Kumbaga ito ay isang ugnayang buhay, no? Ugnayang buhay. Sapagkat ang Panginoon ay nagbunyag sa atin ng kanyang sarili, hindi lamang siya Diyos in general, no? Kundi siya ay Diyos na komunidad, Trinidad, Ama, Anak, mag-ama, dalawang persona, at ang kanilang pagmamahalan na isa pang persona, ang diwa. Ito ay isang sinabi ni Ricardo de San Victor na ang tatlong persona sa iisang Diyos ay maaaring isipin bilang mangingibig, iniibig, at ang pag-iibigan. Mangingibig, ang umiibig, ang nagmamahal, ang lover, pag yun ang ama. Ang iniibig, ang minamahal, ang beloved, ay ang anak. At ang kanilang pagmamahalan, pag-iibigan, no? Yun ang diwang banal o Espiritu Santo. Lagi naman natin binabanggit ang Ama, Anak at Espiritu Santo kapag tayo nag-aatanda sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag ating binabanggit o inaawit ang luwalhati sa Diyos o papuri sa Diyos, nandun din yung tinatawag nating luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo o papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Nandiyan din yung ating inaawit sa misa tuwing linggo, ngilin at dakilang ngilin, papuri sa Diyos, luwalhati sa Diyos, na sana makita natin na ang pag-iibigan ng Ama at ng Anak ay halimbawa para sa pag-iibigan natin, lalo tigit sa pamilya, no? Pag-iibigan ng magulang at mga anak, pag-iibigan ng bawat tao, pag-iibigan sa loob ng simbahan, no? Na ang ating Panginoon ay nagbunyag ng kanyang sarili upang tayo iligtas. Hindi lamang ito pawang impormasyon, kundi ito ay isang impormasyon na kapagpaliligtas. Kung hahayaan natin ang buhay ng ating Panginoon Jesucristo na kung saan ipinakilala niya ang Ama, ang kanyang sarili bilang anak at ang diwang banal, lalo tigit sa kanyang binyag at sa babagong anyo, at doon sa tinatawag natin ikapitong wika sa krus, Ama, sa iyong mga kamay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu, ay doon makikita natin na ang mensahe pahatid ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang pag-ibig, ang umiibig, ang iniibig, ang pag-ibigan. Pagpalain tayo ng